At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay tumulaway. Pati mga kababayan, tumulo ang laway. Hey, good morning! Good morning mga kapwa ko kahanay. Sa puwersa 99.9%, it's sa puwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Di na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito na naman po muli ang ating kilatisan, balitaktakan para sa kinabukasan, karapatan at kapangyarihan, kapakanan nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino laban sa mga kawatang kuno ay politisyan. Diretso po tayo. So, malinaw po ang letra. O, lang ha. Ayusin natin itong letra na to. So, malinaw po ang letra at espiritu. O, wala pong bahid na anumang pagdududa. No? Ito mga proviso sa Artikulo 11 ng ating pong saligang batas ukol sa kung paano patatakbuhin, ikakasa, dilitisin at husgahan ang kasong impeachment laban po sa ating matataas na opisyal. Malinaw po ang letra at espiritu ng batas, ng saligang batas sa Artikulo 11. Pero inu-11 pa rin tayo eh. Ang bihira o kakapal talaga ng mukha, inu-11 pa rin po tayo. Ano ba ang malinaw dito? Eksklusibong otoridad ng Kamara, ng mga congressman o kinatawan, ang paghahain ng kasong impeachment at bukod tanging Senado lamang ang agarang magsasagawa ng paglilitis at didesisyonan ang kaso kung yung bang inireklamo ay guilty o inosente. Ni palipad hangin, pasaring, hindi po natin nabanggit ang anumang papel na gagampanan ng Korte Suprema sa kasong impeachment. Period. So mamaya po magkakaalaman po tayo kung ano po ang gagawin ng mga senador. Tirang benta kaya o tirang demokrasya. At yan po ang ating kikilatisin sa episode po na ito. Kapit lamang po kayo riyan, kapit ng todo, baka para wag ko kayong malaglag sa inyong kinauupuan. Ano po? Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Prangkahan po tayo, tapatan po tayo, hindi po ako abogado. Pero ako po ay nag-aaral naman, ha? Kumbaga po pwede ko na i-consider at aking sarili na paralegal. Marunong po akong bumasa at lalo na marunong ako pong umunawa sa aking binabasa. At lalong-lalo na marunong po akong gumamit ng aking sentido komon para po maunawaan kung ano po ang aking binabasa, ang kahulugan, no? Ang letra at espiritu ng aking po binabasa. Yan naman po ay po pwede ko ipangalandakan at handa po ako makipagdebate kahit na kanino patungkol po dito sa nangyayari sa ating pong kwarta, Korte Suprema at sa mga senador po na kanilang mga tinabaga kasabwat. Ang sabi kasi ni Jingo Estrada, yung pagrespeto sa Korte Suprema ay pagtataguyod ng rule of law. Aba, sandali muna. Ganon?
kahit mali ang ginagawa ng Korte Suprema, sasang-ayunan mo para rule of law na yan. Hindi po. Hindi po rule of law yun. Yun po ay rule of the few. Mga kawatang bantay sa lakay. So, isang po natin para po malinaw ang ating pinanggalingan. So, unawain po muna natin kung ano ba itong impeachment processes. Malinaw po ng ating impeachment proceedings or kumbaga ang pinakapunot dulo, ang kabuuan, kalakaran, patakaran at mga proseso ng impeachment po natin hinugot sa Amerika. Sabi nga ng isang komentarista na nadinig ko, si Toto Catalonia Causing, Bertini Toto Catalonia Causing, ang sabi niya, sa Amerika, hindi nakikialam ang Korte Suprema sa mga impeachment cases. There you are, and there you go. Wala talagang pakialam naman ang Korte Suprema. Hindi lang sa Amerika, maging dito sa atin. Babanggit ko lang, ni pahapyaw, ni pasaring, ni pahalipad hangin. Wala po tayong papel na ibinigay sa Korte Suprema. Tayo bilang sovereign power, o kung saan na nakatastas sa kapangyarihan ito na nagratifika ng saligang batas. Ibig sabihin, tayo po ang may akda ng saligang batas. So, di palipad hangin, wala po tayong papel na ibinigay sa Korte Suprema. Ano po? So, tama naman si Causing, pero hindi masyado pinaliwanag eh. Okay, so ganito yon. Ang impeachment proceedings, processes ng United States ay hinangon naman nila o hinugot sa kanilang jury justice system. Kung saan ang tumatayo bilang mga grand juror na ang kanila po trabaho ay tukuyin, kumbaga tuklasin ang katotohanan. Sila po ay 16 hanggang 23 na mga pangkaraniwang mamayan. Hindi ordinaryo karaniwang mamayan. Kasi sa demokrasya, wala mo ordinaryo at wala espesyal. Pare-pareho po tayo ng mga soberanong mga mamayan. So, kategorya, mayroong public servant at mayroong private citizen. So, ito po mga, public servant, klarado naman yun. The rest ay mga private citizen. Po. So, ang trabaho po, ulit ko, ng grand juror ay tuklasin ang katotohanan. Kung bagay may bahid kayang ng katotohanan ang akusasyon, kahit na ika nga probable cause lang. Itong Korte Suprema 13 Judas binago ang lugar ng probable cause. Ginawang kailangan may matibay na batayan ang mga akusasyon para makulong ang inaakusahan. Ang birang patiso. Alam na sa isa yung finding of probable cause niyan, diretso na muna sa korte. Well, anyway. So, yun pong desisyon ng grand jury, final and executory. Ano po? Hindi po pwedeng balikwasin kahit na Korte Suprema. Ano po? Ang kanilang desisyon for presentment or indictment. Ayan po Hindi katulad dito. Nakakatawa talaga ito. At siyempre, dahil sa ganun nga pong sistema, mamaya natin kinatisin ng gusto yung trabaho ng grand jury pala. Punta tayo doon sa ikalawang yugto. Yun naman pong trial jury. Ito naman po ang papel na ginagampanan ng mga senador. Again, ang kanila pong decision is final and executory at hindi po pwedeng balikwasin na ito pong Korte Suprema. Hindi po pwede. Wala nga silang papel dito Paano mapapanagot yung mga senador kapag kaungasan ang kanilang desisyon? Mamaya na po yung sovereign power of the people na ang huhusga sa kanila pagdating ng halalan. Nga lang po, huwad nga ating demokrasya, nabababoy pati yung kumulik, naging kumulik kutong. Pambirang pati so malinaw po tayo dyan, yung pong
Korte Suprema, in particular, yung 13 Judas, ay binaboy ng harap-harapan. Tahasang binaboy. Tayong, ang ating sovereign power bilang mga soberanong mga mamamayang Pilipino. No? Now, sinasabi nila na na-violate daw ang due process ni Inday Sara. Pambirang patiso. Paano na-violate ang kanyang due process? Kasi, ang due process, deprivation, no person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. Notice and hearing. Binigyan ba siya ng notice? Opo. Nilitis na ba siya? Hindi pa po. Wala pong paglilitis na nagaganap doon sa kamera. Kasi ang second mode o third mode, diretso na kapag ka-inendorso na ito pong at least 1/3. Mahigit 1/3 po yung pumirma Mindorso No? Lalo sila, 215. Ang 1/3 nasa 100 plus lamang po, 130, 132. Or thereabout, po. Ngayon, may isang tanong ang Korte Suprema. At siyempre, yung mga ungas din. Nabasa kaya ng mga mambabatas ng buong buot na unawaan ito po kanang pinirmahan na articles of impeachment? Wala pong karapatan ng sino man na questionin sila. Para mga grand jury, hindi mo sila mga kilala sa trial by jury, mga grand jurors, hindi mo kilala. Nakatago ang kanilang pagkatao para hindi sila ma-pressure. Walang undue pressure sa kanila, hindi sila under duress. Hindi po pwedeng bantaan kasi hindi mo kilala sila. Pati yung kanilang pamilya, siyempre, protektado. Po. At walang po pwedeng komisyon sa kanila kung naintindihan na o hindi ang kanilang endorsement. Po. So, si Inday Sara hindi na pagkaitan ng due process of law kasi hindi man siya pinagkaitan ng buhay. Hindi rin siya pinagkaitan ng kanyang kalayaan. Ayun, patuloy pa na nagliliwaliw doon sa ICC, sa The Hague. Hindi rin siya pinagkaitan ng kanyang kayamanan. At yung ninakaw niya, hindi pa ka binabawi. Kung totoo na talaga ninakaw niya, bakit may duda ba kayo? So, ito po yung substantive due process. Nakalagay po sa Section 7 ng ating pong Bill of Rights. The right of the people to information on matters of public concern. Hindi lang po ito public concern. Ito pong kaso laban kay transcendental importance po ito. So, lalo may karapatan po tayo doon. Access to records and documents pertaining official acts, blah, 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 na matutungayan natin kung nilitis sa Senado sapagkat naka-live streaming po sila. Ang Supreme Court, kung mag-desisyon sila nitong mga nakaraan nung ginawa nila, pasikreto lang. Like a thief in the night. Bigla nilang naglabas, hindi nga nag-oral argument at ngayon, sinasabi na naman nila, final and executory na. Natataranta na sila. Natataranta na. Hindi na alam ko anong gagawin. Sinabi na, final executory na yun, hindi na po pwede yung inyong mga MR na yan, which is labag din sa mismong rules of court na inakda nila. Ang bira pa talaga kay Sapatis itong mga ito. Ano naman nangyari? Ano itong billboard natin, mas pambira pa Sapatis din ito So, bukod pa po riyan, karapatan din ng mga mamayan na panagutin. Obligasyon. Bilang karapatan ito, obligasyon pa. Na panagutin ito pong mga kawatan sa ating kabambayan. Patriotiko pong obligasyon natin yun. Kaya dapat minamatyagan po natin at sa sandaling mali-mali ang pinagagawa ng mga ating institusyon sa gobyerno na dapat o ating inatasan na sila'y panagutin. Abay, tayo po ay hindi po pwedeng huwag kumibo. Pressure po natin sila kung kailangan murahin po natin sila. Kung kailangan po natin silang citizen sa arrest, gawin po natin. That is within our power.
Napo, pati yung people power nga nangyari sa EDSA kung saan pinatalsik ang diktador. Pwersahan kung kinakailangan, kung hindi naman mantuso gano'n, no ha? Kasi 7 the bells ano yung Bell helicopter, no ha? Dinala sa Hawaii, imbis na sa Hawaii daw. Pambira, oh. Ito pa isang kaungasang kaisipan, no? Final and executory daw sinasabi ng Korte Suprema. Oh. Sabi nga ni Bato de la Rosa, bakit? Meron pa bang mas supreme kaysa sa Supreme Court? Katarantaduhan po yun, katarantaduhan. Natatakot po sila na sa pampublikong pagdinig, which is, by the way, part and parcel of the due process of law. O sapagkat nakasaad po sa tunay na due process of law na lahat po na nasasakdal ay pagkakalooban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa trial by jury. So, wala naman patas sa paglilitis sa trial by judge, trial by palakasan, hindi po ba? So natatakot po sila at natataranta na sila ngayon kaya kung ano-ano nang pinagsasabi. Final and executory na daw. Pero alam nyo, pinadala ng notice. O si Sara Duterte na sagutin mo nga ito. Yung hinain nilang embaro. Now, alam nyo po, pinakamalaga sa ating pong saligang batas, Bill of Rights. Di po ba? Alisin mo na lahat ng libro riyan sa saligang batas. O pwede. Huwag lang yung Bill of Rights. O, kaya doon sa Bill of Rights po, hindi naman nakalitan niya lahat ng mga karapatan ng mga mamayan. No, ha? Sa American Bill of Rights, 10 lamang po yung kanilang nakalista doon. Sa atin, 22, ang dami. More than double. Oh, pero, yung kumbaga, pamato. Yung susi para lahat ng mga karapatan huwag malabag. Yung karapatan sa hukuman trial by jury, bilang juror, tayong mga mamayan humuhusga sa korte sa lahat ng kasong korupsyon, human rights violations, land grabbing, drug trafficking, at kung ano-ano pa. Pinagkait sa atin. Kaya nga huwad ng ating demokrasya. Well, anyway, sa United States of America po, ang kanilang Bill of Rights, sinabi ko nga, ay 10. At doon po sa kanilang 10th Amendment, no, na bahagi ng Bill of Rights, sabi doon, powers not delegated to the United States by the Constitution nor prohibited by it to the states are reserved to the states respectively or to the people. Nakita niyo po yun? Yung pong hindi ibinibigay na kapangyarihan sa kahit na sino sa gobyerno, hindi lang yung state, hindi lang yung federal government, kundi kahit na sino opisyal sa gobyerno, ay hindi po niya po pwedeng kamkamin yun. Katulad ng ginawa ng Tracy Hodas, hindi nga sila binigyan natin ng papel sa impeachment cases, all cases of impeachment. Basta sila nakialam. At di lang sila basta nakialam, lumalabas na kanilang niyurakan ang due process ng milyon-milyon na sa atin, tayong mga soberanong mga mamayan, milyon-milyon, para paboran ang nag-iisang Sara Duterte na akusado sa kasong katiwalian, pandarambong, kasong kawatan. Nasaan ang demokrasya doon? So malinaw po, usurpation of power po itong ginawa ng Tracy Hodas. Usurpation of the authority of we, the sovereign Filipino people. So, ang bottom line po rito, sa prinsipyo po ng demokrasya, ay salus populi est suprema lex. Na ibig sabihin po, the welfare of the people is the supreme law. Ito po hindi naintindihan, no? Ni Jinggoy Estrada, ni Bato de la Rosa, ni Chis Escudero, ni na Bongo, ni na Aimee Marcos, no? Na dapat mangibabaw palagi ang kapakanan, karapatan at kinabukasan nating mga soberanong mga mamayang Pilipino laban sa kahit na sinong Poncio Pilato o pinakamataas na opisyal sa gobyerno. Dito sa ginawa ng Tracy Hodas, malinaw
nangibabaw ang karapatan ng isang Sara Duterte na akusadong kawatan sa kabambayan, ano po, sa halip na ang mangibabaw ay karapatan nating mga soberanong mga mamayan na milyon-milyon pa man din. Kumpara mo sa isa. Oh, sa malinaw po rito, culpable violation of the Constitution po. Oh, ang ginawa ng Tracy Judas sa Korte Suprema. At syempre itong Senado, depende sa kung anong exhibition ang gagawin nila mamaya, namumuro na rin sa kasong culpable violation of the Constitution. Oh. So, ang kahindik-hindik na tanong na nagmamakawa para ating itanong sa ating mga sarili, paano ba natin mapapanagot? Ito po 13 Judas at yung ilang mga Judas sa Senado na ating matutunghayan mamaya. Diba? Ang sabi po ng isang constitutionalist, ano ba siya? Din siya ng Sanbeda. Si Father Ranilo. Sabi niya, pwede yung kasuhan sa batay sa civil code. Ano ha? Ano po ikakaso? Siyempre, grave abuse of authority. Pwede rin sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. No? At siyempre, hindi niya nasabi yun, pero isa pa na pa pwede po ikaso sa kanila sa pinakawalang-wala, obstruction of justice. So kasuhan natin sila sa korte. Di ba? Sa trial court. Hindi kailangan diretso sa Supreme Court. Sa trial court. Pag o kaya sa ombudsman. Kasi ito mga government officials po ito. So pag kinasuhan kaya natin sa ombudsman, uusad ang kaso o patutulugin lang ang kaso doon till kingdom come. Ganon din. Kung halimbawa, kinasuhan mo sila sa Department of Justice. Ganon din ang gagawin eh. Kung hindi man antimano, ibasura, o medyo manipis-nipis ang pagmumukha nila, o hindi katulad ng Tracy Judas, pambira, no ha? Pero mo, kataas-taasan, kagalang-galangan po hukuman ito eh. No ha? Ito po ang last bastion of democracy. O, ito pong pinakahuling-huling baluarte na magtatanggol ng demokrasya, ang Korte Suprema. Kung kaya ang sinabi nga ng isang naging Chief Justice na-impeach din, si Renato Corona, sa isa sa kanyang mga ponente, ano sabi niya? Ha? Ang korte. Tayo. No? Sa courts, no? Sa korte, sa mga korte, ay ang pinakahuling baluarte ng demokrasya. Pinakahuling tagapagtanggol ng mga prinsipyo at democratic processes. Kaya tayo nararapat lamang na maging Caesar's wife. Katulad, kawangis ng asawa ni Caesar. Hindi lang ho tayo, hindi lang ho tayo walang bahid ng pagdududa, bagkos ni pagdudahan. Hindi po tayo dapat maaring pagdudahan man lang. Just like Caesar's wife. Ano ho? Pero, sabi muna, balik lang tayo dito sa realidad ng ating hukumang trial by palakatan. Siyempre, alam natin, ang umiiral sa bansa ay kabuktutang hukumang trial by palakasan. Dahil, ipinagkait po sa atin ang karapatan sa hukumang trial by jury. Ano po? So, in effect po, nilagay ang batas sa kamay ng mga kawatang kuno ay politicians, ng framers, ang ating pong saligang batas. And that is just too bloody bad. No? Napakasama po na pangyayari sa kasaysayan po ng ating bayang Magiliw, ang ganun pong sistema. So ito po natin, gawin po natin ang tunay o gawin po natin tunay ang ating pong demokrasya. Paano po ang dapat natin gagawin? Dapat po tayo ay bumoto o iboto po natin si Wisely. Sino ba po si Wisely? Si Wisely po ay isang juror advocate candidate. Ano po?
Ibig sabihin, siya po ay bahagi ng Team Juror. Diba? Bahagi siya ng Philippine Trial by Jury Movement at ng ating partido, KKK 2.0 Demokratiko, na magsusulong po na magpairal ng jury justice system sa bansa. Ang beauty ng hukumang trial by jury na patas para sa lahat, ano po, walang santong kabayo, banal na aso, at pinagpalang mga pusa at tuta. Lahat po ay above or under the law. Wala pong above the law. Kahit na sinong Poncio Pilato. Hindi po nasisindikato o namamanipula ang mga jurors. Ano po? Kaya malaya po sila na makapaglapag ng katarungan. Malaya po sila na tuklasin ang katotohanan. Ano po? So, nabanggit ko na, pero pakikilala ko ulit po sa inyong Philippine Trial by Jury Movement. Kung saan ang inyong pong abang lingkod, ang siya pong founder at na national president ng Philippine Trial by Jury Movement. At syempre, mag-level up po tayo. Kasi hindi po tayo, sawa na tayo sa rekomenda lamang po sa mga nanunungkulan, no, ipipresenta natin yung hukuman trial by jury para kanilang isabatas. Ala po tengang kawali sila kasi nga naman, pag ginawa nila yon, abay para nilang pinirma ng kanilang jail sentence o death sentence nga. Mawawala na po sila ng oportunidad na magigitata sa nakaw na kayamanan. So hindi po nagugustuhin yun na wala sila may papakain galing sa nakaw sa kanilang mga pamilya, may tusto sa kanilang mga, alam mo na, mga chika babes, mapabili na kanyang mga luho. Buti mo isa lang kung marami. Ay nako. And so, liwanagin niyo po natin kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng politika. Kasi pagka masama yung connotation ng pakahulugan natin sa politika na inuukir-kir sa ating kamalayan Ang politika po in its truest sense of the word po ay diskarte ng isang politiko kung paano patatakbuhin ang gobyerno na menos gastos ngunit epektibo, realidad, doable, quantifiable, na kapakipakinabang sa halos lahat ng mga mamayan, kung hindi man lahat. Yan po yung politika. And so, ang politika po ng ating movement at ng partido KKK 2.0, gawing tunay na soberano ang bawat Pilipino bilang juror na humuhusga sa lahat ng korte gamit ang sentido común ng pangkaraniwang tao upang tuklasin kung ano yung katotohanan. Kung sino ang sinungaling, yung bang nag-aakusa o yung akusado. Ano po? So, yan po ang ating politika. Ibig sabihin, pagka yan po ay nagtagumpay tayo rito, abay, tiyak, yung mailap po na pangarap Pinoy. Pangarap ng Pinoy sa mahaba ng panahon, makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan, tiyak, swak. So, sino-sino po bang kwalipikado maging juror? Lahat po ng 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Hindi po ito turo-turo. Lahat po ng 18 anyos pataas kwalipikado. Pagka halimbawa nabunot, nabunutan rapol lumabas ang iyong pangalan bilang prospective trial juror, sasalain pa po yan ng judge, ng prosecutor at ng defense lawyer para mapagsino nila, para masatisfied sila na ito yun ay walang bias, pabor o kontra sa magkabilang panig. Katarungan po ang ating inanap dito So, sa ating mga hanay po, manggagaling ang ating pong mga kandidato. Hanay po natin pwersa 99.9% sa pwera. Pero, kung ako po masusunod, kasi hindi naman ako talaga lang masusunod dito, pagbubutuhan po ng mga miyembro, kung sino pong mamanukin, pero lahat tayo naman ay posible magrekomenda, pwede mag-endorso. So, aking pong ini-endorso, either si Justice
Antonio Carpio at si Justice Renato Puno ang maging standard bearer po natin sa 2028. Of course, marami pa po ako mga second stringers dyan. Marami pa. Nandiyan po sina Colonel Ariel Quirubin. No? Nandiyan din po si General Renato P. Miranda. Nandiyan din po si Trillanes. No? So, pwede din po si Attorney Respicio. Ano po? Si Mayor Magalong. Diba? Si Leni Robredo. Hari nawa ay yakapin din po niya ang juror advocacy natin po. Si BP Leni Robredo na mayor po ngayon. Atin din pong susuyuin yan na maging standard bearer sa 2028. Ito ba? At syempre, yung pong ating maitatalaga sa gobyerno pag tayo na po mga itsapwera ang nagpapatakbo, no? Ay syempre yung mga kahanay din natin sa pwersa 99.9% itsapwera na kwalipikado. No? At pagka nagtabla-tabla, irarapol po natin, no? Para walang palakasan. So, saan na ba tayo? Ito. Importante po ito. Tayo din po ang maging makinarya politika. Bakit para na-stranded na ito rito? Hindi pambira diyan na lang nandiyan paulit-ulit yan. Ito mo na yan. Tayo din po tatayong makinarya politika. Bulong-bulong lamang po natin. No? Siyempre, ang number one po nating ambag pinakamalaga yung isang sagradong boto para sa ating team juror. Ilaan na po natin yan. No? At siyempre, bubulong-bulungan din natin ating mga kamag-anak, kakilala, ka-Facebook, mga kaibigan, no? Kahit mga kalaban, kapag ito na may pagkalahatan. No? At siyempre, para buhusan natin ng malamig na tubig, ito pong mga detractors, itong mga kontratista sa ating dakilat na lisay na advokasya. Ano po? Ang ating po mga kandidato, obligado pong pumirma ng covenant, sagradong kasunduan sa mamamayan. At nakalagay doon na ang pangunay niya ilalatag, ihahain sa Senado o sa Kamara, kung siya tumatakbong senador o party list o representative, no, ay ang amenda numero 1 sa Bill of Rights. No? Simple-simple naman po. Amendahan po natin, ito po, ritukahin natin ng konti. Ariguin, kumbaga, ang Section 14, Bill of Rights. No? Article 3, Section 14, Paragraph 1. At isisingit natin doon, papalob natin doon, na walang sinuman ang maaring kasuhan ng kriminal o sibil, maliban na lamang kung merong akusasyon o kaya isakdal galing sa grand jury o buwi na sovereign Filipino people. Doon naman sa paragraph 2, section 14 pa rin, article 3 ng Bill of Rights, lahat ng akusado, pagkakalooban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukuman trial by jury o buwi the sovereign Filipino people, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. So malinaw po tayo dyan, parang walang etche boreche, hindi na po tayo, kahit na anong putik pa ibabato na nila sa atin, hindi na tayo makukulapulan. Yan po ang ating kalakaran at patakaran po. And so, muli po, pahirit na inyong suporta dito po sa ating Juror Advocacy Channel. Pasyalan po ang ating channel, Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot. Sa YouTube po yan. Paki-subscribe, paki-like po, at paki-share. Para po mas marami tayong maimumulat at marami pong lalong dadami ang susuporta po sa ating dakilat, talisay na advokasya na talaga namang walang kaduda-duda na kapaki-pakinabang para po sa halos lahat ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino, kung hindi man lahat, hindi lang para sa kasalukuyan at henerasyon. Ngunit natapat subalit
till His kingdom come. No? Hindi na po natin po problemahin ng paulit-ulit na lang na kurakutan, no, sa kabambayan. No? Hindi na po tayo maaaring magpaalipin pa sa mga traidor at kawatan na kunoy politisyan sa buong pamahalaan. Kaya, dapat lang juror ka. Ako rin po yung laging nakandang maglikod ni Sir Juror Dr. Sixto Kit Pilates Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless you.